Isang araw, sa gitna ng mapayapang umaga, biglang lumitaw ang isang misteryosong gate sa isang bayan. Hindi lamang ito isang pangkaraniwang pinto, napakaliwanag at tila kumikislap ang mga gilid nito, animoy isang portal mula sa ibang dimensyon. Kalaunan, hindi lamang sa isang lugar ito nakita kundi pati sa iba't ibang panig ng mundo, sa mga lungsod, sa kabundukan, at iba pang lugar, nagsimula ring magpakita ang mga kaparehong gate. Sa una, walang sino man ang nakaalam kung ano ito o kung ano ang layunin nito, kaya't karamihan ay hindi ito masyadong pinansin. Nagpatuloy ang mga tao sa kani-kanilang mga buhay, iniisip na baka isa itong bihirang pinomena na lilipas din. Ngunit habang dumadaan ang mga araw, nagsimulang dumami ang mga tao na nababahala. Ang mga telebisyon, radyo, at internet ay napuno ng balita tungkol sa gate. May mga nagsasabi na ito raw ay tanda ng paparating na sakuna, habang ang iba ay nag-isip na baka isa itong bagay na gawa ng mga tao, mga eksperimento o bagong teknolohiya ng isang lihim na organisasyon. Hindi rin malaman ng mga eksperto kung ano ang sanhi nito, at ang mas lalong nakakatakot ay wala ring sino man ang makalapit sa mga gate dahil tila may isang hindi nakikitang enerhiya na pumipigil sa sinumang sumubok. Ang mga mananaliksik mula sa iba't ibang bansa ay agad na nagtipon upang suriin ang sitwasyon. Ginamit nila ang iba't ibang teknolohiya, mula sa mga drone hanggang sa mga satellite, upang alamin kung may anumang palatandaan o clue na makapagsasabi kung ano ang mga gate na ito. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumikap, nanatili itong isang misteryo. Habang tumatagal, nagsimulang maglitawan ang mga teorya sa mga social media at sa mga siyentipikong talakayan. Ang isa sa mga teoryang ito ay may kinalaman ang mga kakaibang nilalang mula sa ibang planeta o dimensyon. Sa ilang bahagi ng mundo, may mga ulat na may mga hindi kilalang mga nilalang na nakikitang malapit sa mga gate. Hindi sila mga hayop na kilala sa mundo, malalaki, may kakaibang anyo, at tila mga alien na hindi pa kailanman nakita ng sangkatauhan. Dagdag pa rito, ang ilan sa mga nilalang na ito ay naiuulat na agresibo, at may mga komunidad na nagsabing sila ay inatake ng mga ito. Sa gitna ng kaguluhan, maraming tanong ang bumabalot sa mga isip ng tao, saan nanggaling ang mga misteryosong gate? May kinalaman ba ang mga ito sa mga alien na nilalang? At higit sa lahat, ano ang magiging epekto nito sa hinaharap ng mundo? Patuloy na nagsasaliksik ang mga eksperto, ngunit habang tumatagal, mas lalo lamang nadaragdagan ang mga misteryo. Sa isang panig ng mundo, sa abalang lansangan ng isang lungsod, nagkakarga ng mga kahon ng tableware si Han Eugene, isang binata na nasa 20s. Kasama niya ang mag-asawang may-ari ng negosyo na kasalukuyang naglilipat ng mga gamit na may kukumpara sa Lalamove o Transportify sa Pilipinas. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga kahon, binigyan siya ng mga amo niya ng payo na maghinay-hinay lang dahil may oras pa naman para matapos ang kanilang gawain. Sa pagkakataong iyon, naisipan nilang magpahinga muna. Nang make-arga ni Han Eugene ang huling kahon, sumama siya sa pagpapahinga ng dalawang amo. Napansin ng kanyang amo na pagod na siya kaya binigyan siya ng among babae ng malamig na tubig at pinuri ang kanyang kasipagan, kahit na napakabata niya pa. Tila nag-init ang kanyang mga pisngi sa tinig ng paghanga at maluwag na tinanggap ni Eugene ang mga tubig na inalok nito. Maraming salamat po. Tinanong siya ng babae kung ano ang balak niyang gawin sa kanyang sasahurin. Para sa kolehiyo ng nakababatang kapatid ko po, sagot ni Eugene na may ngiti. Hindi inasahan ng babae ang sagot na ito. Naging tahimik siya saglit at huminga ng malalim bago nagtanong, sa pangkolehiyo ng kapatid mo. Kagaya ng malumanay na boses na siya ay mayroong higit na dahilan, pinaliwanag ni Eugene na maagang pumanaw ang kanilang mga magulang noong sila'y mga bata pa. Ngayon, kami na lamang dalawa, aniya. Kaya nag-drop out ako sa kolehiyo at nagsimula ng magtrabaho para masuportahan ang mga pangangailangan namin. Nagpahayag naman ng pag-aalala at pangkabilib ang mga amo niya. Ang bata mo pa at ang dami na ng pinagdaanan mo, sabi ng among lalaki. Ngunit sumagot si Han Eugene na puno ng ngiti, hindi ko ito iniinda. Masaya ako para sa kapatid ko. Mabilis siyang naghanap sa kanyang bulsa at inilabas ang phone na may litrato nilang magkapatid. Ito ang litrato naming dalawa noong graduation niya. Tumingin ang kanyang mga amo sa litrato at napangiti. Ang gwapo at ang tangkad ng kapatid mo, sabi ng babae.
Totoo ito dahil mas matangkad pa nga ang kanyang kapatid kaysa sa kanya. Talaga, at mabait at maabilidad na talaga siya simula bata pa. Ang pagmamalaki ni Han Eugene. Hindi siya huminto sa pagsasalita ng magagandang bagay tungkol sa kanyang kapatid. Puno ng pagmamahal at pagrespeto, nagbahagi siya ng mga kwento tungkol sa kanilang pagsasama, mula sa mga simpleng laro noong bata pa sila hanggang sa mga sakripisyo ng kanyang kapatid upang makatulong sa kanilang pamilya. Natawa na lang mag-asawa dahil lagi raw siyang ganito tuwing si kapatid ang pag-uusapan, puno ng pagmamalaki at saya. Sabi ni Eugene, sabi niya maaga siyang matatapos sa klase niya ngayon kaya plano kong dalhin siya sa labas para mag-barbecue. Gusto ko siyang i-treat. Napangiti ang mag-asawa na parang bumalik sa kanilang mga kabataan. Ang galing mo talagang kuya, Han Eugene. Huwag mong kalimutang ipaalala sa kanya kung gaano siya kahalaga sa'yo, sabi ng lalaki. Tumango si Han Eugene, ang puso niyang puno ng pag-asa para sa kanilang kinabukasan, sabik na nagplano para sa isang espesyal na gabi kasama ang kanyang kapatid. Sa mga simpleng sandaling iyon, tila nagliwanag ang kanilang mundo na puno ng pagmamahalan at pagsuporta sa isa't isa. Pumasok na sila sa loob ng sasakyan, handang maglipat ng mga kahon at mga kagamitan sa lilipatan ng kanilang kliyente. Masaya ang mga amo ni Han Eugene dahil sa dami ng trabaho, kahit na hindi pa ito ang season ng paglipat. Mukhang ang ganda ng kita natin ngayon, sabi ng lalaki habang nagsisimula ng mag-drive. Sumang-ayon naman si Han Eugene dahil yan sa magaling na pagpapatakbo ninyo ng negosyo, kaya masaya akong maging parte ng team. Ang mga amo niya ay ngumiti sa papuri ng binatang empleyado, lalo na't napaka-importante sa kanila ang pagkilala at pagpapahalaga sa kanilang mga tao. Habang naglalakbay, tinuro ng among lalaki ang gate na lumitaw sa ere sa gitna ng syudad. Tingnan mo yon. Maraming tao na ang nababahala dahil dito, sabi niya. Ang boses ay puno ng alalahanin. Ni hindi natin alam kung ano ito, pero hindi maganda ang pakiramdam ko sa presensya nito sa paligid. Sinilip ito ni Han Eugene mula sa bintana at nagulat nang makita ang lokasyon nito ay nasa dinadaanan ng kanyang kapatid pauwi. Nasa dinadaanan ng kapatid ko yun pagpapunta siya sa klase, sabi niya, habang ang isip ay puno ng mga tanong. Napaisip naman ang among babae, paano kung blessing in disguise pala ito? Tanong ko lang, what if bumili tayo ng bahay sa lugar na iyon? Napuno ng tawanan ang sasakyan dahil sa tanong. Saan naman tayo kukuha ng pera pambili doon? Ang sagot ng asawa niya na may halong biro. Masaya na ako na mayroon tayong magandang kita sa trabaho ngayon. Habang pinagmamasdan ni Han Eugene ang gate, napatanong siya, ganun ba talaga lagi ang kulay noon? Kadalasan, parang mas asul yun dati kaysa sa nakikita kong kulay ngayon. Nang biglang yumanig ang sasakyan ng malakas, nagulat sila at parang may bumunggo sa likod. Anong nangyari? Tanong ng babae habang kumakabog ang puso. Bumaba si Han Eugene upang tingnan kung ano ang nangyari. Nang lumabas siya, nagulat siya nang makita ang isang napakalaking itim na ibon na nakatayo sa likuran ng sasakyan. Ang mga mata nito ay may pula sa paligid na nagbibigay ng nakakatakot na anyo. Sa ilalim ng mahabang tuka nito, makikita ang matatalas ngipin. Ang matatalas nitong kuko ay nakakapit sa likod ng sasakyan. Ano to? Napasigaw siya sa takot, subalit hindi pa siya natatapos sa kanyang tanong nang bigla siyang inatake ng ibon. Sa takot, napalakas ang kanyang reflexes at nikailag siya, ngunit sa kasamaang palad, ang sasakyan ang tinamaan ng napakalaking ibon. Nabahala si Eugene dahil nasa loob pa ang mga amo niya, kaya't sinubukan niyang tumakbo pabalik sa sasakyan. Ngunit, sa kabila ng kanyang pagsusumikap, napatumba siya sa lupa. Ang tanawin sa paligid ay nagmistulang isang masalimuot na eksena ng kaguluhan. Napakaraming malalaking itim na ibon ang lumalabas mula sa gate, kumakalat sa paligid at nagiging sanhi ng takot at gulo. Ang sigaw ng mga tao at ang ingay ng mga sasakyan ay nagdulot ng mas malaking alalahanin sa kanyang isipan. Habang ang mga ibon ay lumalapit, bumangon si Han Eugene sa kabila ng takot at nagpasya na. Protektahan ang kanyang mga amo. Kailangan kong makapasok sa loob. Bulong niya sa sarili, pero sa kanyang isip, nag-aalala siya kung paano niya sila maisasalba sa sitwasyong ito. Sa kanyang paligid, ang mga tao ay nagsisimula ng tumakbo at humingi ng tulong, nagiging mas magulo ang lahat.
Nakaramdam siya ng matinding pangangailangan na kumilos kahit na ang takot ay kumakabig sa kanyang mga laman. Han Eugene, kailangan mo silang iligtas. Nag-iisip siya habang nagmamasid sa nagiging sitwasyon. Ang bawat segundo ay tila umaabot sa isang walang katapusang tagal, at sa harap ng banta ng mga nakakatakot na ibon, alam niyang oras na upang kumilos at tulungan ang mga among walang ibang ipinakita kundi kabutihan sa kanya. Ang mga gate na lumilitaw sa kanilang mundo ay tila mga portal mula sa kabilang dimensyon, na tinatawag ng mga tao na dungeon. Sa mga dungeon na ito, naglalabas ng mga halimaw na nagdudulot ng takot at kaguluhan sa mga tao. Kapag hinayaan lang ang mga gate na ito at hindi nagsagawa ng raid sa dungeon, unti-unting dama-dami ang mga halimaw. Kapag dumami na sila at pumutok ang gate, tinatawag itong dungeon break, at dito nagiging mas malala ang sitwasyon dahil maraming halimaw ang sabay-sabay na lumalabas mula sa kabilang mundo. Ang resulta ng ganitong mga pangyayari ay madalas na nagiging dungeon shock, kung saan milyon-milyong tao sa buong bansa ang napipinsala, at libu-libong buhay ang nawawala. Nakatayo na si Han Eugene sa gitna ng kaguluhan, hawak ang isang patpat na tila nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Kailangan kong balikan ang mga amo ko, bulong niya sa sarili. Pero bago pa man siya nakakalapit sa sasakyan, nagulat siya nang makita ang among babae na nakahawak sa panga ng isang napakalaking halimaw. Sa kanyang mga mata, tila napakalakas ng babae, kayang hawakan ang napakalaking halimaw na iyon. Ano ang nangyayari? Tanong ng asawang lalaki na nakikita rin ang hindi kapanipaniwala na tanawin. Sinabi ng babae, "Honey, kailangan mo nang lumabas at tumakbo. Mabilis." Tinanong siya ng asawa kung anong nangyari sa kanyang mga braso na biglang lumaki at naging malakas. "Hindi ko rin alam," sagot ng babae, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Parang may nangyari sa katawan ko, kusang kumilos na lang ito." Nang mga sandaling iyon, natutunan ni Han Eugene na may mga tao na katulad ng amo niyang babae ang na-awaken, nagkaroon ng bagong lakas upang labanan ang mga halimaw. Ang mga taong ito ay tinatawag na hunters, at sila ang mga taong may kakayahan at lakas ng loob na pumasok sa loob ng mga dungeon upang labanan ang mga halimaw at protektahan ang kanilang mga komunidad. Sa hinaharap, magiging isa sa mga pinakaimportanteng trabaho sa buong mundo ang pagiging hunter. Samantala, sa kabilang eksena, sa gitna ng kaguluhan at pagkabalisa ng mga tao, makikita na kababatang kapatid ni Han Eugene na si Han Yuhyun na walang takot na humaharap sa mga halimaw na lumabas mula sa gate. Ang kapatid ni Han Eugene, na tahimik at hindi mahilig magpakita ng emosyon, ay may kakaibang aura sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay matalim at determinado, tila ba sanay na sanay sa ganitong uri ng labanan kahit na ngayon lamang siya na-awaken. Habang ang mga tao sa paligid ay nagsisipagtakbuhan at ang iba ay nahuhulog sa takot, si Han Yuhyun ay kalmado at matikas na nakatayo, at mula sa kanyang mga kamay ay may napakadilim na aura ng kapangyarihan na lumalabas. Mabilis at eksakto ang bawat galaw niya, parang isang bihasang mandirigman na hindi lamang nagsasanay sa kanyang buong buhay, kundi ipinanganak para sa ganitong uri ng labanan. Sa pag-atake niya, bumagsak ang mga halimaw na tila walang laban sa kanyang lakas at bilis. Isang napakalaking halimaw, mas malaki pa kaysa sa mga unang lumabas mula sa gate ang nakalaban niya. Tumayo si Han Yuhyun sa ibabaw ng katawan nito, walang bahid ng takot o pagod sa kanyang mukha. Hindi nagtagal, napansin ng mga tao ang kanyang galing. Isa-isa silang lumapit, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. "Sino ang batang ito?" tanong ng isa. "Paano niya nagawa iyon?" dagdag pa ng isa. Ang iba ay nagbulungan, sinasabi na tila isang milagro ang kanilang nasaksihan. Ngunit higit pa sa isang simpleng milagro, si Han Yuhyun ay naging simbolo ng pag-asa sa kanilang mga mata. Isang tao na kayang harapin ang mga halimaw na kanilang kinatatakutan. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang balita tungkol sa kakaibang lakas at kakayahan ng binata. Hindi lamang siya isang ordinaryong hunter, si Han Yuhyun ay isa pala sa mga kauna-unahang S-rank hunters, isang ranggo na itinakda para sa mga pinakamalakas at pinakamakapangyarihang hunters sa buong mundo. Makalipas ang 8 taon, ang lungsod ng Seoul, South Korea ay naging simbolo ng modernidad at kasiglahan. Ang mga nagtataasang gusali, abalang mga lansangan, at ang walang tigil na ugong ng mga sasakyan ay patunay sa mabilis na pag-unlad ng syudad.
Sa gitna ng kaabalahan ng mga tao sa kanilang mga trabaho, bumungad ang isang bagong katotohanan sa mundo, ang pag-awaken ng mga hunters. Sila ang mga piling tao na may natatanging kakayahan na lumaban sa mga halimaw na nagmumula sa mga misteryosong gate ng mga dungeon mula sa ibang dimensyon. Sa isang sulok ng syudad, isang reporter ang abala sa pakikipanayam sa isang hunter na babae na nagngangalang Choi Yumi. Si Yumi ay isang magandang babae na nasa 20s at nakatayo ng matikas ngunit mapagkumbaba, tila hindi apektado sa atensyon na ibinibigay ng publiko sa kanya. Sa kanyang kamay ay may isang hologram na tinatawag na status window, ngunit tanging siya lamang ang nakakakita nito. Sinubukan niyang ipakita ito sa reporter, ngunit nakangiti lamang itong umiling dahil hindi nakikita ang sinasabi ng hunter. Anong naisip mo noong una mo itong makita? Tanong ng reporter, habang ang cameraman ay abala sa pagkuha ng mga kuha ng hunter at ng kanilang kapaligiran. Akala ko noong una, nasa loob ako ng isang video game. Sagot ni Miss Yumi na may halong tawa, halatang sanay na siya sa kakaibang sistema ng mundong kanilang ginagalawan ngayon. Ang status window ko ay nagpapakita ng lahat ng kakayahan ko. May iba't ibang uri ng mga skills na pwede kong pagpilian, depende sa sitwasyon. Nagningning ang mata ng reporter, halatang sabik na malaman kung ano ang susunod. Pwede mo ba kaming pakitaan ng demonstration ng isa sa mga kakayahan mo? Tanong nito, may halong kaba at excitement. Ngumiti ang hunter at tumango. Sige, pero tandaan mo, ito ay isang simpleng skill lang. Mayroon akong kakayahan na magpatubo ng mga puno sa kahit anong lokasyon na piliin ko. Lumuhad siya at hinawakan ang sementadong sahig. Ilang saglit lang, sa lugar na kanyang hawak, biglang tumubo ang malalaking puno. Ang kanilang mga ugat ay parang nagmamadaling lumabas mula sa ilalim ng lupa, at sa loob lamang ng ilang segundo, nagmistulang maliit na kagubatan ang kanilang paligid. Nagulat ang reporter at ang cameraman, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Hindi ka panipaniwala. Sa isang iglap lang, biglang nagkaroon ng mga puno dito. Sabi ng reporter, na hindi mapigil ang pagkamangha sa kanyang boses. Isa ito sa mga kakayahan na nagagamit ko lalo na kapag may mga tao sa panganib, paliwanag ng hunter, habang tinuturo ang mga puno. Halimbawa, sa mga sitwasyon kung saan may nagaganap na natural na sakuna o kapag ang mga tao ay nasa gitna ng pag-atake ng mga halimaw, nagagamit ko ito para magtayo ng pansamantalang kalasag o daan upang makatakas ang mga tao. Napakahalaga ng abilidad mo. Hindi lang panglaban, kundi pangligtas din ng buhay, tugon ng reporter, na talagang humahanga kay Miss Yumi. Ang pagiging hunter ay hindi lang tungkol sa pagsugpo sa mga halimaw. Ang mas mahalaga sa akin ay ang magamit ang kakayahan ko para protektahan ang mga taong walang kalaban-laban, sabi ni Miss Yumi. Napapanood sa buong bansa ang panayam na ito sa isang programa sa telebisyon, at mabilis na kumalat ang balita. Usap-usapan sa social media ang buhay ng mga kagaya ni Miss Yumi, at maraming tao ang nakaramdam ng ginhawa at kaligtasan dahil sa kanyang ipinakitang kapangyarihan. Habang tumataas ang takot ng mga tao sa lumalaking banta ng mga halimaw at dungeon break, naging simbolo ng pag-asa ang mga hunters gaya niya. Sila ang mga bagong bayani ng modernong mundo, mga taong handang ibuwis ang kanilang buhay upang protektahan ang sangkatauhan mula sa mapanganib na mga halimaw. Nagpatuloy sa pagbabalita ang reporter, kapansin-pansin ang tono ng kanyang boses na puno ng paghanga at pagkagulat. 8 taon na ang nakakalipas mula nang maganap ang malagim na dungeon shock, isang kaganapang nagbigay daan sa paglabas ng napakaraming halimaw mula sa mga gate at nagdulot ng malaking pinsala sa buong bansa. Noong panahong iyon, naghahanap lamang siya ng trabaho para matustusan ang kanyang pangangailangan. Nakatira si Miss Yumi sa isang mumurahing apartment na halos hindi na maituturing na tirahan dahil sa dami ng amag at dumi. Sa gitna ng kanyang mahirap na pamumuhay, dumating ang dungeon shock. Nagulat si Miss Yumi nang biglang na-awaken ang kanyang kakayahan. Hindi ko inasahan na magkakaroon ako ng ganitong kapangyarihan, ani Miss Yumi sa interview, sabay ngiti na tila nahihiya. Nakapagpatubo ako ng mga puno at halaman nang wala sa oras. Hindi ko alam kung paano, pero kusang kumilos ang aking katawan. Para akong napasama sa isang video game, pero ang totoo, iyon ang una kong karanasan bilang hunter.
Pagkatapos ng kanyang awakening, hindi nagtagal at nagkaroon ng pagkakataon si Miss Yumi na magamit ang kanyang kakaibang kakayahan sa isang mas seryosong sitwasyon. Kamakailan lang, ginamit ko ito para iligtas ang mga residente ng isang gusali na halos gumuho na, kwento niya. Nagkaroon ng malakas na lindol, at mabilis akong pumunta sa lugar para tumulong. Hindi ko na pinag-isipan pa, ginawa ko na lang agad. Bigla akong nagpatubo ng malalaking puno para saluhin ang mga residente at protektahan sila mula sa gumuhong pader. Napakamot siya sa batok, halatang nahihiya pa rin sa nangyari. Napakabilis ng mga pangyayari, pero ang mahalaga ay nailigtas ang mga tao. Dahil sa tagumpay na iyon, agad na napansin si Miss Yumi ng komunidad ng mga hunters. Ang kanyang natatanging kakayahan ay naging bentahe sa mga raid at mga operasyon laban sa mga halimaw. Kaya't hindi na nagtagal, naging ganap na hunter siya. Sa kasalukuyan, kabilang siya sa isang maliit na guild, at regular na nagsasagawa ng raid sa mga dungeons kasama ang kanyang mga kasamahan. Bagamat maliit lang ang aming guild, kami nagtutulungan para mas mapakinabangan ang aming mga kakayahan, sabi niya. Ipinaliwanag pa ng reporter kung paano naging isa sa pinakamalalaking industriya sa buong mundo ang mga dungeons. Ang mga materyales na makukuha sa loob ng isang dungeon ay napakahalaga. Ang mga bihirang gamit, mga mineral, at lalo na ang mga mana crystals, ay maipagbibili sa napakalaking halaga ng pera. Kaya't kahit na napakadelikado ng trabaho ng mga hunters, hindi maikakailang mas mataas ang kita rito kumpara sa karaniwang trabaho. Bilang isang hunter, kinailangan ni Miss Yumi at ng kanyang grupo na sumuong sa mga dungeon upang kumita ng pera mula sa mga materyales na kanilang nakukuha. Ang mga nakuha nilang kagamitan mula sa mga halimaw at maging mula sa mismong dungeon ay ibinebenta sa mga negosyante at siyentipiko na gumagawa ng mga bagong teknolohiya mula sa mga ito. Ang kita nito rito lalo na kapag mataas ang rank ng dungeon ay hindi maikukumpara sa ibang trabaho. Ang mga mana crystals, halimbawa, ay maaaring ipagbili sa halagang libo-libo o daan-daang libong dolyar depende sa laki at kalidad. Ang mga dungeons na may A-rank pataas ay itinuturing na paraiso para sa mga hunters. Puno ang mga ito ng kayamanang hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundo. Ang mga materyal na natatagpuan doon ay hindi katulad ng anuman na matatagpuan sa daigdig, kabilang na rito ang mana crystals at iba pang hindi pangkaraniwang bagay ay nagdudulot ng malaking halaga sa merkado. Sa ganitong mga pagkakataon, mas marami kang makukuhang resources, mas mataas ang bayad, at mas malaki ang kita, paliwanag ng reporter habang ini-interview si Miss Yumi. Kapag nagtagumpay ka sa pag-raid sa mga top-tier dungeons, lalo na kung isa kang S-rank hunter, ang kita mo ay lampas sa imahinasyon. Ngunit hindi lamang tungkol sa pera ang buhay bilang isang hunter, ayon kay Miss Yumi. Oo, totoo na malaki ang kita namin, pero ang pinakamahalaga pa rin sa amin ay ang protektahan ang mga tao mula sa mga halimaw. Kapag nagkaroon ng dungeon break, ang pinsala sa mga lungsod at sa buhay ng mga tao ay napakalaki. Kaya't bilang isang hunter, masaya ako na kahit paano ay nakakatulong ako sa pagligtas ng mga buhay, at naipapakita ko sa mundo na hindi lang kami naririto para sa pera. Kami rin ay mga tagapagligtas. Habang patuloy ang interview, mas lalong naliwanagan ang publiko tungkol sa tunay na buhay ng isang hunter. Hindi ito simpleng trabaho lamang, ito ay isang responsibilidad na humahantong sa harap ng panganib, ngunit sa bawat laban, sa bawat dungeon na kanilang near-raid, nagiging sandigan sila ng lipunan laban sa mga banta ng halimaw mula sa kabilang mundo. Samantala sa buong bansa, ang pangalan ni Han Yu-hyun ang pinakasikat na hunter. Isang high school student pa lamang siya nang ma-awaken bilang isa sa mga pinakamalakas na hunters. Bagamat bata pa siya noong mamatay ang kanilang mga magulang, lumaki si Han Yu-hyun sa gitna ng kahirapan, halos wala silang makain at kinailangan ng nakatatandang kapatid niyang kumayod para mabuhay sila. Ngunit nang dumating ang araw ng kanyang awakening, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Nagsimula siya mula sa wala, ngunit naitatag niya ang Abyss Guild, isang kilalang organisasyon ng mga hunters na naglalakbay sa mga pinakamapanganib na dungeon sa buong bansa. Si Han Yu-hyun ang naging pinakabatang guildmaster sa kasaysayan ng hunter sa edad na 25. Mabilis na lumaganap ang balita tungkol sa kanyang yaman at impluwensya. Sa murang edad, sinasabi ng mga ulat na milyon-milyon na ang kanyang kinikita mula sa mga high-rank dungeons.
Sa gitna ng kanyang tagumpay, naging inspirasyon si Han Yu-hyun sa maraming batang hunters na nagnanais na umunlad sa larangan. Kasama na rito si Miss Yumi, isang E-class hunter na ini-interview ng isang reporter. Sa gitna ng panayam, biglang tinanong siya ng reporter, "Miss Yumi, sa tingin mo, makakarating ka rin ba sa tuktok tulad ni Han Yu-hyun? Mayaman ka na rin ba?" Bahagyang natawa si Miss Yumi bago sumagot, "Ay, nako, imposible po yata yan para sa akin. Isa akong E-class hunter lang, di po katulad ni Han Yu-hyun na sobrang lakas at talented. Pero, sa tingin ko, kung magpapatuloy ako, makakaipon din ako ng sapat para sa mga pangarap ko. Ginagawa ko ito hindi lang para sa akin, kundi para sa tuition fee ng nakababata kong kapatid." Kahit hindi kasing lakas ni Han Yu-hyun, nananatiling positibo ang pananaw ni Miss Yumi sa kanyang hinaharap. Sinasabi niyang sapat na sa kanya ang makapagbigay ng magandang buhay para sa kanyang kapatid at hindi naman lahat ay kailangang maging S-class hunter para magtagumpay. Ang panayam na iyon ay ipinalabas sa telebisyon noong umaga, at maraming tao ang napahanga sa simpleng pananaw ni Miss Yumi sa buhay. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, muling lumabas ang kanyang pangalan sa balita, ngunit ngayon, isa na itong trahedya. Si Miss Yumi ay namatay sa isang dungeon raid. Ayon sa mga ulat, sumali siya sa isang low-rank raid kasama ang kanyang guild, ngunit nagkaroon ng isang hindi inaasahang dungeon break sa loob. Ang mga halimaw na dapat ay madaling talunin ay biglang dumami at naging sobrang agresibo. Hindi nakalabas ng buhay si Miss Yumi sa raid. Agad siyang dinala sa ospital, ngunit hindi na siya umabot. Naging isa na lamang siya sa listahan ng mga hunters na nasawi sa mga mapanganib na dungeons. Ang biglaang pagkamatay ni Miss Yumi ay naging malaking usapin sa industriya ng mga hunters. Bagamat kilala ang larangang ito dahil sa malaking kita na dulot ng mga materyales mula sa mga dungeons, lalong naging malinaw ang madilim na bahagi nito, ang napakalaking panganib na hinaharap ng bawat hunter. Ang bawat raid ay hindi lamang tungkol sa kayamanan kundi pati na rin sa buhay at kamatayan. Ang trahedya ni Miss Yumi ay hindi lamang nagdulot ng kalungkutan sa komunidad ng mga hunters kundi nagbigay daan din upang pag-usapan ang kaligtasan ng mga mabababang ranggo na hunters, lalo na ang mga tulad niyang E-class na madalas pumapasok sa mga dungeons na akala nila'y ligtas. Ang mataas na sahod sa industriya ng hunters ay kaakibat ng napakalaking sakripisyo, isang bagay na madalas kaligtaan ng publiko. Samantala, ang naiwan niyang kapatid ay nalugmok sa matinding kalungkutan. Hindi matanggap ng kanyang kapatid na ang nag-iisang taong nagmamalasakit sa kanya ay wala na. Sa isang maliit at madilim na bahagi ng kanilang tahanan, nagmumungok ito, umiinom ng alak, pilit na inaalala ang mga masasayang sandali nilang dalawa. Isang simpleng pangarap ang tanging hangad ni Miss Yumi, ang maipagpatuloy ang pag-aaral ng kanyang kapatid, ngunit sa isang iglap, nawala ang lahat. Ngayon, ang kanyang kapatid ay nag-iisa na, puno ng hinanakit at galit sa sistemang nagtulak sa kanyang ate sa kapahamakan. Habang patuloy na pinag-uusapan ng media at ng buong bansa ang trahedya ni Miss Yumi, mas lalong lumalalim ang diskusyon tungkol sa mga panganib ng pagiging hunter at kung gaano karami ang nasasawi sa pagsubok na yumaman mula sa mga dungeons.